stray feeding day. Thank you Lord dahil kahit papano maganda yung panahon. Bukod sa nakapaglatag kami ng paninda, nakapagpakain din kami ng mga aso at pusa. Ito nga ang una naming customer at buena mano. Itong may cute na pink na ilong. Huwag kayong mag-alala dahil yung unang customer namin na yan, busog na busog. At ito naman yung pangalawa na pinakain namin. Halos kakulay niya rin talaga. Nagulat nga kami dahil may kasama siya. At yun din pala yung una namin pinakain. Kaya pinagsabay na lang din namin sila ulit na pakainin. At nag-iwan din kami para kahit papano kapag nagutom sila, may babalik-balikan. At ito naman yung pangatlo na dadaanan namin. At ito naman yung pang-apat. O diba? Kahit papano, malaking bagay na marami kami nadadaanan sa lugar na yan. At ito naman yung pang-5 na stopover namin doon sa may bukuhan. Bukod sa mga usual na pinapakain namin kapag may mga iba pang mga aso at pusa na nandiyan, isinasabay na rin namin para lahat sila masaya at busog. Naku, mawawala ba naman tong mga makukulit na mga pusa na to? At lalong-lalo na itong botsyog na to. Hindi naman masyadong halata na kilalang kilala na nila kami, no? Bukod sa may ingay yan, ako, sobrang kukulit talaga. Alam na nila kapag nandyan na yung e-bike namin. Yung mga pusa nga, kahit malayo pa kami, sinasalubong na talaga nila kami. At ayun naman talaga yung pinakamasarap sa pakiramdam, na kahit papano, sa munting paraan, nakakatulong kami sa kanila. Ibinubukod nga talaga namin yung mga pusa kapag kakain, para nga hindi rin talaga sila mag-away-away ng mga aso kapag nandyan. At syempre, para hindi rin nila lapitan yung mga aso. At itong botsyog na to, syempre makakalimutan ba naman namin siya nabigyan. Pagkatapos nga nila makakain yan, playtime na. Naku, kanya-kanyang palambing na yan sila. Yung iba naman, pagkatapos kumain, naku, papikit-pikit na, inaantok na sa kabusugan. At ang sumunod naman na stopover namin doon sa may Sea Oil. Kahit na malayo pa lang kami, tinatawag na namin si Pogi niyan. At susunod naman siya, alam niya nakakain na siya. At kasama niya naman yung isang itim na pusa dyan. Wala nga si Maming nung araw na yan, naglakwat siya daw. Pero nag-iwan naman kami ng pagkain para sa kanya. Masaya at nagulat nga kami dahil maraming nakain si Pogi ng araw na yan. Gutom na gutom siya. Medyo picky eater na rin kasi ito siya. Kaya suntok sa buwan kapag marami siyang kinain. Naku, wala na naman yung collar na binili namin nung last time sa kanya. Siguro nilabhan, pero kapag nawala, bibilan ko na lang siya ulit. Gusto ko kasi may collar siya, para alam ng mga tao o ng mga nagpapagas dyan na aso siya dyan sa may Sea Oil at walang magtangka namang trip sa kanya. At para alam nila o aware sila na hindi nila pwedeng saktan yung aso dyan. At ito naman ang last stopover namin. May nag-message lang sa amin na itong aso na daw na to, iniwan lang ng dati niyang owner. Grabe na talaga yung mga tao ngayon, no? Bakit pa kaya sila nag-aalaga kung hindi rin naman nila papanindigan hanggang dulo? Hindi ba sila naaawa o nakokonsensya na yung iniiwan nila o inaabandona, maibuhay din naman? Napakailap niya nga at takot sa mga tao. Sino ba namang hindi matatakot o magtataka kung basta ka nalang iniwan dyan at pinabayaan? Kaya ang ginawa na lang namin, nag-iwan na lang muna kami ng pagkain dyan at tubig para kahit papano may makain siya at mabusog. Balitaan ko kayo kung ano yung next update kasi balak din talaga namin siya na i-post for adoption. Hanggang sa susunod ng stray feeding po namin ulit, maraming salamat po sa panonood at laging pagsuporta niyo po sa amin.